Kaloka kayo. Kaloka yung inyong ginagawang batas about sa e-bike, e-trikes. Alam niyo po dapat yung yung mga four wheels kasi medyo safe naman silang gamitin, oh. Sana pinapayagan niyo na lang. Kasi kung kami bilang e-bike owner, payag kami na kumuha ng lisensya, iparehistro kung ano man ang kailangan. Payag kami, pabor kami diyan. Para kahit pa paano, masagi ka man, mabangga ka man, wag naman mangyayari. Or mapasabit ka, may laban ka. Pero sinasabi niyo na national road, kukuha kami ng lisensya, oo, pabor kami. Pero ipinagbabawal nyo na dumaan sa national roads, provincial roads. Paano kaming nasa gitna na magkabila ang daan ay provincial road or national road ang aming lalabasan? Wala kasi pong ibang dadaanan dito kung hindi national road. Paano kami? Paano? Paano yung aming ginawang puhunan sa pagbili ng e-bike? Paano naman kami na may mga estudyante na naghahatid sa school? Paano naman kami na hapon-hapon ay namamalengke? Bumibili ng aming ng estudyante, ng uulamin, ng kung ano-ano sa hapon. At ang gamit po namin ay e-bike. Kasi sa mahal ng pamasahe, hindi ko naman nilalahat meron pong mga tricycle driver na hindi nagpapasakay at meron din namang ang mahal sumingil ng pamasahe. Kaya, inisip ko, lalo dito sa amin sa school, pag galing kami ng school, inaabot kami ng 1 oras, pag-aantay, pag-aabang ng tricycle, nakakaawa ang mga bata, ang layo kung paglalakadin ko. Kaya no choice kami kundi bumili ng e-bike. Ang mahal pa po ng e-bike. Sa amin po, yung binili naming e-bike ay cash yun. Pero kawawa naman po kami, namuhunan din po kami sa pagbili ng e-bike. Sana naman po, kung kukuha kami ng lisensya at ipaparehistro at may sticker pa na sinasabi ninyo, ipayagan naman ninyo na dumaan sa national road basta may lisensya. Ang dapat po ninyong tutukan ay yung mga minor de edad na nagdadrive. Yun ang dapat nyong pagbawalan. Pero kami, na namuhunan kami, medyo ang gulo ng batas nyo. Nagpapakuha kayo ng lisensya. Hindi naman ninyo papayagan dumaan sa national road. Ano pang silbi ng lisensya kung kukuha ako? Hindi rin naman kami makakadaan sa national road. Magkabila po dito sa amin, national road. Paano naman? Dapat, binibigyan nyo din naman ng konsiderasyon yung lahat ng may e-bike na namuhunan, nakukuha ng lisensya, na willing naman kaming kumuha ng lisensya. At huwag nyo lagi pong sabihin ang e-bike ay hari ng kalsada. Hindi po yan totoo. Kasi ako bilang e-bike owner, tuwing pumupunta ako ng palengke, tumatabi ako. Meron nga dyan, hindi nga e-bike, sasakyan pa, kotse pa, kumakabusina. Meron dyan kotse, tricycle, motor na aksidente. Hindi lang po e-bike ang cause ng aksidente sa daan. Halos lahat po ng vehicle, mapa 4 wheels yan, mapa kotse yan, mapa jeep, mapa tricycle. Lalo na ang motor, yan ang laging na aksidente. Kaya sana naman, kaming namuhunan sa e-bike, bigyan nyo ng consideration. Kung kukuha kami ng lisensya, payagan nyo kaming dumaan sa national road. At kung walang lisensya yung mahuli nyo, yun ang inyong i-impound. Sana ganyan ang gawin yung batas. Huwag naman yung bawal dumaan pero pinakukuha nyo pa rin lisensya. Aanhin namin yun kung hindi rin naman kami makakalabas. Sayang lang po. Lalo nyo pong pinapahirapan ng mga mamamayang Pilipino. Sana naman matuto kayong